Bishop. Thank you, Pastor Sonia. Let's pray. We're gonna thank you, Lord, for this very moment, oh God, that you have gathered us once more to worship and magnify you. Thank you, Lord, for all this opportunity that you are giving us, oh God, to listen and receive your word. Father, we pray, speak to us, O God, and give us your word. Give us your understanding, the divine wisdom and knowledge that we could be able to grasp and receive the message that you want us to receive. Father, thank you. Bless your people wherever they are right now. Extend your hands upon them. Fulfill your promises and your plan upon each one's life, Lord, as we listen and sit at your feet and listen to your word. Bless your people, O God. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Good evening to everyone. Sa lahat po ng Asia, good evening. Hallelujah. At salamat sa pagkakataon na ganito na mayroon tayong pagkakataon na magkakaisa na magpuri sa Panginoon, na kahit saan man tayo, we could worship the Lord kahit malayo ang bawat isa sa atin. And I would like to encourage each and everyone. I believe na kahit sa short na time na tayo makinig sa salita ng Panginoon ay mayroon pong mga bagay na mapapag-aralan natin. So let us open our hearts, let us open our mind and receive the word of the Lord sa gabing ito. Okay. And I would like us to open our Bible in the book of John. John chapter 13. In John chapter 13, let us read verse 1 to 17. Ito po ang ating pag-aaralan ngayon. At alam ko po na marami po tayong, mayroon po tayong mapupulot na aral dito po sa ating babasahin sa gabing ito. It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. So, kasalukuyan po yung fiesta ng Passover. At alam po ng ating Panginoon na malapit na at iiwanan niya ang mundong ito at babalik siya sa ating Ama sa langit. Having loved His own who were in the world, He loved them to the end. Alam po natin na minahal po ng Panginoon ang kanyang mga alagad habang siya po ay nasa mundong ito. Next verse, please. The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Next verse, please. Jesus knew that the Father had put all things under His power, and that He had come from God, was returning to God. Alam po natin, talagang matupad na ang pangyayari, no? Na ibibetray ni Judas ang ating Panginoon. And God knows that Jesus knew that talagang malapit na ang kanyang pagbabalik sa ating Ama sa langit. Kaya ang nangyari, sabi niya dito, so he got up from the meal
took off his outer clothing and wrapped a towel around his waist. So, kasalukuyan yung kainan. Tumayo ang ating Panginoon at inalis niya ang kanyang outer clothing. Yeah? And wrapped a towel around his waist. So, kumuha siya ng towel, inalis niya ang kanyang outer cloth at ayan, ibinarikas na din siya towel. Okay? After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet. So, after that, sabi niya dito, naglagay siya ng tubig doon po sa planggana. Planggana ba? Planggana matlang? Planggana. Parang alanganin. At sinimulan niya na hugasan ang mga paa ng kanyang mga disipulo. At sabi niya dito, drying them with a towel that was wrapped around him. Yan. Yung pala towel na yan, hindi lang hinugasan yung mga paa, kundi hindi lang hugas, pati punas pa. Imagine that. Hinugasan pa nga, pinunasan pa. Okay? Yan. He came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Si Peter. Ada pagka-ifugaw ni Peter niya. May pagka-ifugaw. Hindi, ano lang. Green joke lang. He came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Huhugasan mo ba ang paa ko? Sabi niya kay Jesus. Jesus replied, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. Hindi mo malaman kung ano ang ginagawa ko, pero pagkatapos mauunawaan mo din. No? Sabi ni Jesus. Verse 8, no, said Peter, you shall never wash my feet. Tingnan ninyo si Peter. No, sabi niya, you shall never wash my feet. Jesus answered, ito ang sagot ni Jesus, unless I wash you, you have no part with me. Mabigat yun, ano? Mabigat yun. No saan kabugwan, tisakam, awan ti panakabagim kanyat. Kunana. Mabigat yun. No? Unless I wash you, you have no part with me. You have no part with me. And verse 9. Then Lord, Simon Peter replied, not just my feet, but my hands and my head as well. Tingnan ninyo. Talaga naman itong Peter na ito. Hanlang ang DJ Saka, garon. Hindi lang yung paa ko, pati yung kamay ko, pati ang katawan ko, pati yung ulo ko. Jesus answered, those who have a bath need only to wash their feet. Yung mga naligo na, yung paa na lang ang mahuhugasan. The whole body is clean, and you are clean, though not every one of you. Yan. Nalinisan kayo, malinis na kayo, pero hindi kayo lahat ay malinis. For he knew who was going to betray him. And that was why he said, not everyone was clean. So, sino kasi ang hindi lahat ay nalinisan?
Hindi lahat ay malinis. Kaya ayan, alam niya, may magbibetray sa kanya. Sino yon? Who does not pay? Yeah. Sa Pilipinas, who does not pay daw. And that's why he said, not everyone was clean. When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. O tingnan niyo ito Nung natapos niyang nahugasan ang kamay, ang paa ng mga disciple, isinuot niya uli ang kanyang inalis na damit at bumalik siya kung saan nakaupo. Maybe. Do you understand what I have done for you? He asked them. Naunawaan ba ninyo ang ginawa ko sa inyo? You call me teacher and Lord. Tinatawag ninyo akong teacher and Lord. And rightly so. For that is what I am. Totoo, talagang ganyan. Tunay na ako ay teacher, ako ay Lord. Now that your Lord and teacher have washed your feet, you also should wash one another's feet. Verse 15. I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor it is a messenger greater than the one who sent him. And verse 17. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Hallelujah. Praise the Lord. Ito po ang itinuro ng ating Panginoon. And God, itinuro niya kung paano tayo maglingkod. And kung paano tayo maglingkod. Unang-una, nabasa natin kanina na inalis ng ating Panginoon ang kanyang outer garment. Jesus lays aside his garments and takes on the posture of servant. Inalis niya ang kanyang suot bilang anak ng Diyos. Inalis niya yan. Tapos, kinuha niya ang towel, isunuot niya ang suot ng bilang servant. So we could see in here that para ipakita, maging example ang Panginoon, inalis muna niya ang kanyang pagka-Diyos. The outer garment and put on the garment of servant. That's why towel represent servanthood. Towel. Okay. Kaya, ginawa ng ating Panginoon yan para ipakita sa atin kung paano tayo maglingkod sa Kanya. Pangalawa na makikita natin dito is hinugasan ng Panginoon ang paa ng mga disciple.
hinugasan niya at pinunasan niya. Hindi lang nag-end doon sa washing, pero pinunasan niya. Ibig sabihin, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lang half-half. If you start to serve, you need to finish. Kaya sa paglilingkod natin sa Panginoon, sana ang serbisyo natin, hindi lang half-half. Hindi lang maglingkod ngayon, then after that, stop. Kundi ang paglilingkod natin bilang alagad, bilang servant ng Panginoon, maglingkod tayo hangganan ng ating buhay dito sa mundo. Hanggang sa kukunin tayo ng ating Panginoon. That is our service to the Lord. We must continue to serve. We must continue to do kung ano ang ipinapagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi natin, sa Jesus, hinugasan niya, pinunasan niya, hindi lang hugas. Kung maliligo ka, after na maligo ka, magpunas ka ng towel mo. Tama? Yan ang finishing, di ba? Ganun. Another lesson that we can get in here, siguro sasabihin natin, bakit yung paa? Bakit yung paa? Pwede naman yung ulo. Pwede naman yung kamay. Pwede naman. Pero ang paa, ang pinaka-dirtiest part of the body. Baka sabihin mo, hanat ata nagsasapatos ak. Yan ang pinaka-dirtiest part of the body. Everyday data. Marugrugitan. Araw-araw yan. Lalong-lalo na kung wala kang sapatos talaga. Lahat ng klase ng dumi. Yan. Lahat ng klase ng dinadaanan mo. Yan, mga kapatid. And washing feet, representing the daily ongoing need for forgiveness and repentance. Washing feet representing the daily ongoing and need for forgiveness and repentance. Yes, God had forgiven us. Pero habang nabubuhay tayo, hindi po mag-i-stop ang repentance and forgiveness. Forgiveness and repentance, araw-araw yan sa buhay natin. Sabi ng Panginoon, kung hindi ko huhugasan ang paa mo, wala kang kaparti sa akin. Yan ang sabi ng Panginoon. Unless I wash you, you have no part with me. Ano pong ibig sabihin nito? Ano pong ibig sabihin nito? Peter said, "You shall never wash my feet." But Jesus answered, "Unless I wash you, you have no part with me."
bilang isang servant ng Panginoon, bilang isang anak ng Panginoon, kailangan palang willing tayo na magpahugas kay Lord. Willing tayo na magpalinis sa Panginoon. Willing tayo na magpakumbaba ng Panginoon. Linisan niya at i-direct niya ang buhay natin bilang isang nananampalataya. Amen? Hallelujah. Kaya makita natin dito ang example. Jesus is the ultimate model of humility para ito po ay gagawin natin bilang isang nananampalataya sa Panginoon. Kaya makita natin dito, mga kapatid, na ang paglilingkod sa Panginoon bilang isang alagad ng Panginoon, walang ibang modelo kundi ang ating Panginoon. So that we can really serve the Lord, we need to really humble ourselves. We need really to obey the Lord. Papakumbaba sa Panginoon. At kailangan pala na kahit, sabi ko kanina, bakit yung paa? Yung paglilingkod pala sa Panginoon ay hindi yung kailangan na yung trabaho na marangal na trabaho or kahit pala yung pinaka-dirtiest na trabaho, pwede natin gawin. Iso nga dagayam jay kun kunada nga. Kung gusto mong maging propeta, maglinis ka ng kubeta. Dati kas jengkat nga ibagbagada, totoo yun. Totoo pala yun. Kaya, and one thing more is, kahit pinakababang na trabaho, dapat natin gawin bilang alagad ng Panginoon. Haan matkidi nga nakaskas daaw dito kung ata, all of you are katulong. Yeah? Maliban lang sa tita Duma niya, manula ang dagiti, tasla ni Sir Brandon dito'y nga tatrabaho ti eskwelaan. Yeah? Haan matkidi alam kong makarelate kayo dito. Because we are all servants, literally, yeah, and spiritually. Yeah. Kaya kahit pala ang yan pala tinuro ng Panginoon sa atin, even for the dirtiest, the lowest kind, pwede nating, yan pala ang mga servant. Yan pala ang mga servant. Kailangang matuto tayo na gagawin lahat ang mga bagay na ito. And kailangan pala na araw-araw, there is always, daily nga dumawdawat tayo ka ni Apo Diyos ti cleansing. I believe that no one is perfect. I believe na araw-araw, mayroon tayong pagkukulang sa Panginoon. Wano perfect kayo, awan ti pagkurkurangan nyo. But we praise the Lord because God taught us to always humble ourselves and ask the Lord, bago tayo matulog, mag-ask tayo ng forgiveness sa Panginoon. Yeah? Bago tayo matulog, mag-ask tayo ng cleansing sa Panginoon. Because I believe, araw-araw yan, marami po tayong pagkakamali sa ating Panginoon. And verse 17, gusto kong basahin natin ito. Verse 17. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Ada pa gayang verse 16? 16 or 15 yata yun. Ayan. I have set you an example that you should do as I have done for you. Yeah? Noong nagserbi ni Apo Diyos, kung ang Panginoon ay nag-serve,
tayo din ay dapat mag-serve. Amen? Let us serve one another. Let us help one another. Let us uplift one another. Lalong-lalo na sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, now that you know these things, you will be blessed if you do them. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Jesus came to serve. Jesus came to set an example. To cleanse us, to forgive us, to serve. And even in the lowest part, the dirtiest part, inaramid na ginawa niya. Ganun pala ang servant. Amen? Ganun pala ang servant. Kaya, ayan ang mga tatak ng servant pala. Kahit maliit na bagay, kahit mahirap, kahit pinakababa na trabaho ginagawa niya. And we praise God for that. Lalong-lalo na, let us serve one another, let us love one another, and let us continue to serve one another. Amen. Siyempre, love one another. Amen? Lalong-lalo na, let us serve the Lord until God will come and take us. Revelation chapter 2 verse 17. 17 or 10? Uh, 10. Okay. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful. Ito po ang gusto kong tingnan natin. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Amen? Let us serve the Lord. Wala sanang magbabakslide, wala sanang maghihinto, kundi tuloy-tuloy tayo na magpatuloy na maglingkod sa Panginoon hanggang kukunin ng Panginoon ang ating buhay, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya I would like to encourage each and every one of you, especially we servants of the Lord, Jesus give us an example na talagang gagawin natin bilang alagad ng ating Panginoon na maglingkod tayo kahit anuman ang pangyayari. Yan. Alam ni Jesus na mabitray siya. But you see, tinupad pa rin niya ang kanyang gawain bilang anak ng Diyos bago siya babalik sa ating Ama na nasa langit. And the same as mga kaibigan, mga kapatid, bilang isang nananampalataya sa Panginoon, kahit anuman ang mga testing din na darating sa ating buhay, pero nakafocus sana pa rin tayo sa ating paglilingkod bilang alagad, bilang servant ng Panginoon, hanggang matapos tayo kung ano man ang ibinigay ng Panginoon na dapat natin gagawin dito sa mundo. Amen po ba? Ang isang pastor natin, very short ang mission niya. Pastor Ryan ba yun? Pastor Ryan Sapatusi. Sapatusi. At
sana din sa bawat isa sa atin hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, matatapos din natin ang misyon natin na ibinigay ng Panginoon. Amen? So ito lang po ang aking may encourage sa bawat isa sa atin sa gabing ito. May the Lord bless each and every one wherever you are. May the blessing of the Lord be upon you. Amen? God bless you, and good night to all. Balik ko po sa MC natin.